and it's me in love. When it's you and it's me in love. Hi Denise, I'm Ayan from the CPAX and for Cinemalaya 2014. How are you today naman? Okay naman. How's the shoot today? Light lang, konti ng eksena ko. And this is for your indie film for Cinemalaya, The Janitor. Can you tell us a little, without spoiling anything? The Janitor, tungkol siya sa, based siya sa yung RCBC bank robbery na 2008. Yun yung bloodiest na bank robbery sa history ng Pilipinas kasi pinatay lahat ng hostages. Tapos, gumawa ng one sila direct tungkol doon kasi unresolved pa rin yung It's like true to life fiction. medyo ganun. Mm-mm. So, dun sa robbery na yun, dito sa kwento, parang may apat na pangalan na lumabas ng suspect. Mm-mm. Tapos ako dito, ex-cop ako. The police ako, natagal lang ako sa servisyo dahil meron ako, nasangkot ako sa anomalya. So, habang wala ako sa service, ako yung inutusan para hanapin yung apat na suspect na yun. And yung commanding officer ko, parang sinabi na ayaw niya na padaanin sa due process. Mm-mm. Yun, naging, ako yung vigilante na pinanap ko yung apat na yun. Okay. So, so far, nakailang days ka na for this film? 8 days. Okay naman. Wala namang wala ka ba nahihirapang eksena or something? Wala namang sa lahat naman ng, wala namang madali talaga. Mm-mm. Mm-mm. Kahit na minsan konti na eksena mo, wala naman yung araw na madali lang. Kasi syempre, mag-aantay ka, gano'n. So, although wala pa kami nakukuha ng mga action scenes, marami kami malupit na action scenes na kukunan in the near future. So ngayon, tapos na namin yung mga drama, tapos meron na kaming konting mga patayan na Mm-mm. So, The Janitor, para siyang crime or parang crime action drama. ganun. Mm-mm. Dito ba mas na-feel mo na dramatic actor ka pa rin o nag-action ka ng bongga dito? Yun, katulad sinabi mo, crime drama. So, Mm-mm. naramdaman ko pareho dahil require din dito yung skills sa pagiging isang dramatic actor at the same time dun sa mga ibang eksena na action kailangan din physically fit pa sa mga eksena. Speaking of, nag-prepare ka ba ng bongga? Prepare din, syempre. Physically, kailangan mo palakas. Mm-mm. And gusto rin ni direct kasi dito, medyo mag-add ako ng konting muscle. Mm-mm. Yun lang, tapos nag-interview kami ng mga totoong birador. Mm-mm. And konting research, ako lang mga pelikula. Hindi ito ang first indie film mo, di ba? Hindi, pangatlo. Mm-mm. Kasi naalala ko you did Sapi. And then, isa pa. Pastig. So far, gaano mo na nagugustuhan yung paggawa ng indie film? Masaya siya kasi hindi siya yung ordinary na plot na encounter mo pagkagawa ka ng TV. Mm-mm. Mas malalim yung mga kwento. Mm-mm. Hindi lang siya basta love story or kwento ng mga walang mga kamag-anak. Tama. Or kwento ng mayaman na mahirap, mayaman na naging mahirap, mayaman na naging yumaman. Mm-mm. Si Derek kanina nasabi niya na kasi first niya to, di ba? Nagugustuhan niya kasi mas malaya siyang naka-arte. Ganun din. Siyempre, bilang artista, nararamdaman mo yung fulfillment kapag nakagawa ka na magandang project, lalo na kapag iba, Mm-mm.
syempre, may time na masasawa ka rin sa mga pinagagawa mo. And ito yung chance na makagawa ka ng mga malayo dun sa kasanayan na ginagawa. Inalalayan mo ba siya? Si Derek for this? Dahil first time niya nga. Oo. Nilalayan? Oo. Kasi parang parang kuya ka na, di ba? Hindi naman. Medyo veteran ka na sa pag-i-indie. Hindi naman. Yung tatlo pa nga lang nagagawa ko. Pero wala naman sa experience yun eh. Yung pagiging ready mo sa isang eksena or yung pagiging ready mo sa isang project, wala yun sa experience eh. Kumbaga, nasa sa'yo yun eh, kung paano ka, kung ano yung composition mo bilang tao, kung Tama. saan ka magtrabaho. Walang hindi importante kung gaano ka nakatagal sa industriya. Meron mga iba dyan, tagal na sa industriya, pero Magaling ka pa. wala, basta wala sa tagal, yun yung point. And with Direct Mike, first Cinemalaya entry niya ito, super excited raw siya. Napag-usapan niya ba yun? And paano siya dito? Iba ba yung atake niya dito? Kasi hindi naman ito yung first time na nag-work kayo, di ba? Mas palagay ko iba niya yung atake niya dito. Kasi katulad namin, na sleep din siya. Dahil, syempre, nagtatrabaho ako sa TV, hindi naman niya nakukuha lahat ng mga gusto niyang projects na gagawin. Yun yung makukuha ng projects sa kanya. So ngayon, siguro na nailabas sila lahat ng mga frustrations dito. And ako rin mismo na-excite kung ano yung magiging malalabas ng pelikula. Kasi isa rin to sa mga dream projects na alam ko eh. So, tingin ko talaga i-all out na dito. Sa The Janitor, gaano kakaibang Dennis Trillo yung makikita ng mga fans mo sa iyo? Ano ba? Siyempre, mas kukumpara mo dun sa huli kong project na ginawa sa TV, malayo kasi una action to, pangalawa, hindi kami makapaging dito. Pangatlo, mas malaya, medyo violent yung pelikula, makakita kayo ng konting dugo. So malayo siya, actually panggulat talaga siya kung mapapanood mo siya, and sanay ka dun sa mga klase ng projects na ginagawa. Since this is for Cinemalaya, 24 and 10 years na yung Cinemalaya, kapag naririnig mo yung Cinemalaya Film Festival, ano yung pumapasok sa isip mo? Na-excite ako kasi dito kasi sa festival na ito, nakikita mo yung mas nagtatrabaho yung mga mas nakakapaglaro na lang yung mga na-exercise ng mga production team, ng mga artista, yung creativity nila. Kaya yung mga viewers na excited kasi ito yung chance na makapanood sila ng mga bagong project, mga bagong movies. Is this your first Cinemalaya film or nakagawa ka na before? No, for Cinemalaya. Pareho. Yung Astig, yan, Cinemalaya yung Astig. Katiwala. 4 na pala. Talaga? Kasi may Astig, yun yung Cinemalaya yun. Yung Katiwala, years ago Cinemalaya. Yung sa ating pala. Hindi ba siya? Ayun, saya naman. And ano na lang yung message mo sa mga manonood ng movie mo for this coming festival? Ayun, message ko lang sa lahat ng mga manonood, gusto manood ng pelikulang The Janitor. Sana mag-enjoy kayo dito sa pelikula namin. Sa lahat ng mga Cinemalaya entries, thank you in advance sa pagsuporta sa lahat ng mga pelikulang Pilipino. And makakaasa kayo na talagang pinagbuti talaga namin to. And sa cast pa lang, para siyang hindi talaga cast ng isang hindi na production or hindi pelikula. Kaya sana supportahan yung pelikula. The Janitor 2014, directed by Mike Tubiera.